Ayan o, si Bo. Sabi niya, murahan mo kasi yan. Ang pinag-uusapan niya yung SDN48 no, nung sa video ko about SDN48. Tapos may gustong maglagay ng rice. So sa video ko, yan ang comment ni Sir Bo. Sabi niya, murahan mo kasi yan. Di mo naman kasi lahat tulad mo may pera. Yun nga, pinakamatanda aso sa mundo, rice at veget lang kung kinakain. Okay, mumurahan ko to ha. Tignan nyo ha, tignan nyo ha, tignan nyo ha, tignan nyo ha. Ayun, mura na! O, SDN28, ang sagot sa iyo, Bo, at sa mga gustong makamura sa SDN, ito po yung murang version natin ng SDN, 28% protein, medyo pinababa natin yung karne, kasi alam nyo, kaya mahal naman itong SDN42, puro karne kasi ito, 80% ng laman nito ay dehydrated na karne, inalis na moisture na karne ang laman po nito. Pero ito, mas nabawasan natin yung karne, 28% protein na lang. So, ang karne nito ay parang nasa mga, ilan na lang, mga 60% na lang or less ng dehydrated meats. Dinagdagan lang natin ito ng brown rice. Ayan, para mas bumaba yung costing. Ito kasi, hindi talaga natin pwedeng pababaan kasi ang taas ng costing nito. Nung pinormulate nga po ito para sa akin ng mga kaibigan nating may factory, ay grabe, nagulat ako. Sabi ko, ito na ba yung retail price ko? Hindi, yan pa lang po ang cost ninyo. Gulat ako. Kaya sabi ko, wow, ang mahal naman. Tapos it turns out, much better pala ito kasi konti lang ang konsumo pala nito. Concentrated kasi siya. Nung pinapakain ko yung aso ko si Logan, yan mismo yung aso ko si Logan. Nung bata pa siya, no, mga 1 or 2 years old pa lang si Logan noon. Dati, ang pinapakain kong dog food sa kanya ay isang mamahaling brand na imported. No, 1 kilo plus. Mahigit 1 kilo pinapakain ko noon araw-araw. Ganun kasing kalakas kumain si Logan, okay naman. Pero nung pinakain ko na ng SDN, alam nyo, hindi na ganun kadami yung kinakain ni Logan. Parang sabi ko, ayaw ng aso ko nung formula ko Ayun pala, konti lang yung kinakain niya. Pero mas gumanda pa siya, mas lumapad pa siya, mas bumigat siya, mas lumakas siya, mas gumanda yung itsura ni Logan. Kaya sabi ko, panalo ako dito sa formula ko na ito. Okay, 350 grams lang. Biruin mo, no, yung aso ko, ang laki niyan. 35 kilograms yan, o 36 kilograms yan, si Logan. Pero 350 grams per day lang. Kasing laki lang, kasing dami lang itong iniinuman ko ng kape. Okay, so 350 grams, ibig sabihin, yung isang ganito, 1 kilo ito, 3 araw na kay Logan ito. Kaya tipid pa rin ako. Kahit na 200, lumalabas ang per kilo ng SDN is 265, parang ganyan. Pero 3 araw na, di wala pang 100 pesos yon per day. Panalo na ako kasi ang laki ng aso ko. Pero ang ganda ng katawan niya, di ba? Nakita sa mga ibang videos ko. Pero kung talagang nahirapan kayong i-calculate yun sa isip niyo, meron naman tayong SDN 28. Lumalabas ito ng mga 180 na lang siya per kilo. Parang ganun, Tapos meron pa tayong SDN21 ngayon. Wala lang akong sample dito. Pero yun lumalabas, 130 pesos na lang per kilo. Ayun, di ba? Nasagot ko na ang tanong mo or yung request mo, Sir Bo. Ito lang, may sinabi siya sa bandang dulo yung pinakamatandang aso daw na sa mundo, rice and vegetables lang kinakain. Hindi naman. Kasi yung mga dogs ay carnivores. So actually, they need meats. Kailangan po nila meat. Hindi po pwedeng vegetables lang at rice. Hindi po totoo yon. That's a wrong conclusion. So, 31 years old, yung aso na yon. And pinapakain po nila ng cooked foods, ng prepared nila. Pero parang sa farm sila nakatira somehow like that. Kaya mura lang yung mga karne-karne. And siguro somehow, genetics, kasi mga aso nila dun sa lugar na yun, supposedly, ay mahaba talaga ang buhay. And ayun, isa pang magandang tip doon na napulot natin sa story niyo, oldest dog in the world, ay hindi nila tinatali or nila kinukulong yung aso. Isa yun. And genetics, nung aso talaga mahaba yung buhay and walang stress yung aso. And ayun, mahal na mahal siya ng mga owners niya, kaya tumagal din ang buhay. Alright, so yun po. Okay ba? Nagmura na yung SDN.